Bago pa niya iyon makuha ay hinawakan nito ang imbitasyon na nananatiling nakapatong sa mesa. Hindi ka tumupad sa pangako mo. Sabi nito sa mapanganib na boses. Marcus, sinabi mo sa akin na pwede kong imbitahan lahat ng gusto ko. This is our engagement party. Naningkit ang mga mata nito. Iyon mismo ang dahilan. Engagement party natin ito. Pwede mong imbitahan lahat maliban sa kanya. Pinunot nito ang imbitasyon. So forget about inviting her. Napayuko siya upang itago ang lungkot sa mga muka. Alam niyang siya ang mali. Binalaan na siya nito noon pero hindi siya nakinig. Gusto lang naman niyang makumpleto ang lahat ng malalapit sa kanya sa importanteng araw na yun. Iniangat nito ang mukha niya at masuyong hinagka ng mga labi niya. Wala nang galit sa mga mata nito. Hindi siya ang importante ngayon, Zam. Iba na lang ang hiningin mo sa akin. Huwag lang ang bagay na may kinalaman sa kanya. Hindi maialis ni Zam ang paningin sa singsing na may tampok na brilyante na nakasuot sa daliri niya. Si Marcos ang naglagay niyon bilang engagement ring sa kamay niya ng nakaraang gabi. Kakaibang saya ang nararamdaman niya habang tinititigan yon. Sa susunod na taon naman, nakatakda ang kasal nila. Halos lahat ng inimbitahan niya ay dumalo. Hindi makapaniwala ang mga kaklase nila sa kolehiyo na isa ng sikat na computer genius ang tahimik na binatang scholar na inapi noon. Gayon din ang mga magulang niya. Sa pagkakataong iyon ay walang sino man ang tumututol sa mga ito. Nasa library siya at hinihintay makapag-empake ang mga magulang niya. Dahil uuwi na ang mga ito sa Davao. Ihahatid nila ni Marcos ang mga ito sa airport. Napapit lang siya nang magring ang cellphone niya at tubilis siyang sagutin ito nang makita ang numero ng lola niya sa farm. Hello, Grandma? Nabasa ko ang diaryo ngayon, Zam. Engaged ka na pala at kagabi ang engagement party mo? Tila may halong tampong sabi nito. Saglit na napipilan siya dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag dito. Dapat ay kasama ito sa importanteng okasyon na yun. Paano niya sasabihin na ayaw ng lalaking pakakasalan niya ang presensya nito? Grandma, I'm sorry. Yung imbitasyon ninyo? Wala akong imbitasyon dahil hindi ako imbitado, tama ba? Nakadama siya ng matinding guilt. Wala siyang lakas ng loob na sabihin dito ang totoo. Kinailangan pang mabasa nito sa dyaryo. Hindi ko po gusto ang nangyari. Iyon po kasi ang napag-usapan namin ni Marcos. Alam naman ninyo ang nangyari dati pero nangangako po ako. Imbitado na kayo sa kasal namin. Kakausapin ko siya huwag ho kayong magtampo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Bago ka magpakasal kay Marcos Lobregal, sa tingin ko ay may dapat ka munang malaman sa pagkatao niya. Ano pong tungkol sa kanya? Ilang sandaling hindi ito nagsalita. Parang iniisip pang kung anong dapat sabihin sa kanya. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Hindi ko maaring sabihin sa telepono. Pero sa isang linggo, pupunta ako sa Manila para dalawin ka. Tutuloy ako sa Manila Hotel. Doon mo ako puntahan. Bago ka makagawa ng malaking pagkakamali sa papagpapakasal mo ay dapat malaman mo na ang katotohanan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Mali? Ano ang mali sa pagpapakasal ko kay Marco samantalang mahal namin ang isa't isa? Hindi na rin siya ang mahirap na binatang itinataboy nila noon. Grandma, ano po ba ang problema sa kanya? Halos hysterical na tanong niya. Hindi siya papayag na may pumigil sa magiging kasal nila. Alam niya na ito ang tamang panahon para sa kanila ni Marcos, subalit may isang bahagi niya na gustong malaman ang sasabihin nito. Ano ang dapat niyang malaman kay Marcos? Anong mali sa pagpapakasal sa akin? Gulat na napalingon siya sa pinanggagalingan ng tinig. Nakasandal si Marcos sa hamba ng pinto ng library habang madilim ang mukha na nakatingin sa kanya. Umiling siya at itinabi ang cellphone. Wala. Ano namang magiging mali sa pagpapakasal sa iyo samantalang engaged na nga tayong dalawa? Sabi niya sa pilit na pinasiglang tinig. Sino ang kausap mo? Tanong nito at lumapit sa kinauupuan niya. Si Margaret Alonzo, di ba? Oo, si Grandma nga. Pag-amin niya pero tumawag lang siya para sabihing alam na niyang engaged na tayo. Nabasa raw niya sa dyaryo. Medyo nagtatampo lang siya dahil hindi siya naimbitahan. Bakit kinausap mo siya? May usapan tayo na hindi mo na siya kakausapin. Tumayo siya. Marcos, anong gusto mong gawin ko?
Tinawagan niya ako. Alangan namang patayan ko siya ng cellphone. Hindi na nga siya naimbitahan sa engagement party natin. Hindi ko pa siya kakausapin. Huwag mo naman akong turuang maging bastos sa ibang tao. Sabi niya sa mataas na tinig. Lalong nagdilim ang mukha nito. Nakita mo ng epekto ng pakikipag-usap mo sa kanya? Sinisiraan niya ako sa'yo. Kung ano-ano ang ipinapasok niya sa utak mo. Mariing sabi nito. Umiling siya. Wala pa siyang sinasabing masama. Kaya nga siya pupunta sa Manila sa isang linggo ay para magkausap kami. Mahigpit na hinawakan nito ang balikat niya. Hindi ka makikipagkita sa kanya. Utos nito. Nababahala na tinitigilan siya nito. Ano ba ang ikinakatakot mo? Bakit ayaw mong kausapin niya ako? May isinesekreto ka ba sa akin? Naghihinalang tanong niya. Iniiwas nito ang tingin. Wala. Puro kalokohan lang ang sasabihin niya sa'yo. Hindi niya ako matatanggap para sa'yo. Hindi siya papayag na mauwi ka lang sa isang ipinagtabuyan nila minsan. Ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito at pilit na hinuli ang tingin. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Maaring natatakot ito na ang lola naman niya ang gumawa ng paraan para paghiwalayin sila. Kahit ano pa ang malaman ko tungkol sa'yo, mamahalin pa rin kita. Nawala ang galit sa mga mata nito at niyakap siya. Makikipagkita ka pa rin sa kanya? Tanong nito na parang natatakot na hindi niya ito sundin. Umiling siya. Hindi ako makikipagkita sa kanya. Pangako niya. Gumiti ito at ibinaon ang muka sa bukok niya. Tila napanatag na ang loob nitong hindi siya sisira sa pangako. Hindi siya makikipagkita sa lola niya pero kailangan pa rin niyang marinig ang sasabihin nito. Gustong-gusto nang umalis ni Zam sa mansyon para puntahan ng lola niya. Ngunit may usapan silang maghahapunan ni Marcos doon. Makakahalata ito kung basta na lang siya mawawala. Tiyak na malalaman agad dito na pupunta siya sa lola niya. Mula nang mangako siyang hindi makikipagkita rito ay hindi na sila nag-usapan ni Marcos tungkol dito. Nag-iwan ng mensahe ang lola niya sa kanya nang dumating ito sa airport at maaaring hinihintay na rin siya nito hanggang ng mga sandaling iyon. Gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin nito tungkol kay Marcos kaya hindi niya sinabing hindi siya makakarating. Napapitlag siya mula sa kinauupuan ng marinig ng pagtigil ng sasakyan. Maaaring dumating na si Marcos. Tumawag ito na malilate dahil may importanteng meeting ito kasama sina Linux at Sean. Pinauna na siya nito sa mansyon para tingnan ang nagdi-deliver na bagong painting para sa library. Ma'am, may babae pong naghahanap sa inyo sa labas. Lola raw po ninyo? Anang isa sa bagong kawakay. Tumayo siya at humahangos na pumunta sa pinto. Ang Grandma Margaret agad niya ang pumasok sa isip niya. Papasukin po ninyo, Aling Nati. Bumaba ito ng Mercedes-Benz na sa kabila ng edad nito ay elegante pa rin tingnan nito. Pinagmasdan nito ang mansyon na parang ito pa rin ang nagmamay-ari na parang iyan pa rin ang tahanan nito. Grandma! Hinalikan niya ito sa pisngi at binalingan ng kawaksi. Aling Nati, pakidalhan po ninyo kami ng inumin. Alam ko na hindi ka pupunta sa usapan natin kaya ako na ang nagpunta sa'yo. Sinabi sa akin ng isa sa mga tauhan mo sa opisina na dito kita matatagpuan. Ano po ang importante ninyong sasabihin sa akin? Walang ligoy na tanong niya nang maidulot ang tsaa. Pinagmasdan nito ang portrait kasama ang asawa na nakasabit pa rin sa sala. Ayun na rin sa kagustuhan ni Marcos? Naghihiganti si Marcos Lobregal? Sabi nito. Galit siya sa akin dahil sa lahat na nangyari noon. Dahil ba binili niya ang bahay na ito? Tanong niya. Hindi lang ang bahay. Nanginginig ang kamay nitong ibinaba ang tsaa at hinarap siya. Impluwensyahan niya ang may-ari ng Linux at iba pang board members upang i-acquire ang Alonzo Systems at bumalik sa kanya. Iyon ang bahagi ng paghihiganti niya. Dumilim ang anyo niya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Alam ko na hindi maganda ang pakikitungo ninyo ni Grandpa sa kanya. Pero bakit kailangan pa niyang gantihan kayo sa ganoong paraan? Hindi lang naman siya nagdesisyon sa pagbili ng Alonzo Systems. Kahit pa sabihing isa siya sa may malaking shares of stock, operation lang ng kumpanya ang pinakikialaman niya. Ayon kay Sean, pinag-uusapan naman ng lahat ng board members ang pagdedesisyon sa ganong mga bagay.
Alam din niya ang trabaho ni Marcus. Sa pagde-develop ng software ang focus nito. Pero may impluwensya siya sa pagbili ng Alonzo Systems. Hindi rin nagkataon lang na pagbili niya sa bahay na ito. Ginawa niya iyon para ipamukha sa akin ang lahat ng pang-aalipustang ginawa sa kanya noon. Mapait nang umiti siya. Kung gumanti man siya sa nangyari noon, hindi niyo siya masisisi. Nasaktan niyo siya. Pilit niyo kaming pinaglayo. Hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon na patunayan ng sarili niya. Pinaalis niyo siya sa mansyon na parang busabos, samantalang malinis naman ang intensyon niya sa akin. Kayo ang may kasalanan sa nangyari, kayo ni Grandpa. Sa labis na emosyon ay hindi niya maiwasang sisihin ito. Dahil naranasan din niyang magdusa doon, gusto niya ipaglaban ito pero parang nakatali ang mga paa at kamay niya. Wala siyang nagawa. Bukod pa sa sinisisi din niya ang sarili sa kaapihang dinanas nito. Alam ko. Pero ginagawa ko lang kung ano ang nararapat. Katulad ng ginagawa ko ngayon, ginagamit ka lang niya para gantihan ako. Gusto niya ipamukha sa akin na kahit ano ang gawin kong pagpigil sa inyo noon, magagawa mo pa rin siyang pakasalan. Gusto niya akong saktan sa pamamagitan mo at sa pagkakataong ito ay wala akong magagawa. Mariin niyang pinagdikit ang mga labi. Nagkakamali kayo. Mahal ako ni Marcus. Hindi niya ako magagamit sa paggaganti sa inyo. Bakit ba hanggang ngayon ay mababa pa rin ang tingin niyo sa kanya? Dahil mahirap siya dati? Ngayon ay naisip niyang tama nga si Marcus. Gagawin ng lola niya ang lahat para paghiwalayin sila. Pero hindi na siya magpapadala pa rito. Zam, huwag kang magalit sa akin. Sabi nito sa nanginginig na boses na parang malapit ng maiyak. Sinasabi ko lang ang totoo. Anong ginagawa mo rito, Margaret Alonzo? Gulat na napalingon si Zam at ang lola niya kay Marcus na nasa entrada lang ng sala. Madalim ang mukha nito habang mahigpit na hawak ang briefcase na wala sa isip niya na darating ito. Hindi niya nabigyan ng babala ang lola niya. Marcus, magpapaliwanag ako. Agap niya at tumayo mula sa kinauupuan. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Zam. Mariing wika nito habang hindi inaalis ang mga mata sa lola niya. You are not welcome here, Margaret Alonzo. Sa akin na ang bahay na ito at wala ka ng karapatang umapak dito. Nakataas ang noo na pinagmasdan nito ng lola niya. Ni hindi ito kababakasan ng takot habang nakatingin kay Marcus. Alam ko, nagalit ka sa akin, iho. Malalaki ang mga hakbang nitong lumapit sa lola niya. Galit? Masyado pang magaan ang salitang yon para sa nararamdaman ko sa'yo. Sinira mo ang buhay ko. Ikaw at si Leopoldo Alonzo. Gumisi ito. Pero matalino ang asawa mo. Nakatakas siya sa paghihiganti ko. Kaya ikaw ang ani ng galit ko. Marcus! Saway nito. Sa takot na saktan nito ang lola niya, matalim na tiningnan niya nito. Huwag kang makialam dito, Zam. Para sa amin lang ng babaeng ito ang laban. Itinaas ng lola niya ang isang kamay. Pabayaan mo na siya, Zam. Malumanay na sabi nito. Makikinig ako sa gusto mong sabihin, Marcus. Umalis ka sa pamamahay ko. Utos nito at itinuro ang nakabukas sa pinto. Wala ka ng karapatang tumapak dito. Wala ka na rin karapatang makipag-ugnayan sa lahat ng tao rito. Kasama pa si Zam sa tinutukoy mo? Tanong ng lola niya. Lalo na sa babaeng pakakasalan ko. Minsan mo nang tinangkang sirain kami. Sa oras na uulitin mo iyon, hindi ako mangingiming saktan ka. Marcus, tama na! Pigil niya rito at pilit na inilayo ito sa lola niya. Hindi kita papayagan na pagsalitaan mo ng ganyan ng grandma ko. Kalmanteng dinampot ang lola niya ang bag nito at hinarap si Marcus. Iniisip ko kung saan mo nakuha ang katigasan ng kalooban mo. Bahagyang ngumiti ang mga mata nito. Nagmana ka sa lolo mo. Gulat na lumipad ang tingin niya kay Marcus. Kilala niya ang lolo mo? Paanong nangyari yun? Naguguluhang tanong niya. Nagtagi sa mga bagang ni Marcus. Hindi nito pinansin ang tanong niya. Sa halip ay kumawala ito sa pagkakahawak sa kanya at sinugod ang lola niya. Huwag na huwag mo akong itutulad sa kanya dahil magkaiba kami. Wala siyang puso katulad niya. Wala ka rin puso. Pasinghal na sabi nito. Naglaban na ng tingin ang mga ito. Ang nagbabagang mga mata ni Marcus sa malalamig na mga mata ng lola niya. Ang huli,
Ang unang sumuko at nakangiting tumingin sa kanya. Zam, gusto mo bang malaman kung sino ang lolo ni Marcos? Tanong nito. Nasabi na ba niya sa'yo kung sino ang mga magulang ng nanay niya? Lalong nagalit si Marcos. Umalis ka na, bago pa kita itapon katulad ng ginawa mo sa akin noon nang ipakaladkad mo ako sa mga gwardya. Umalis ka na habang nagkakapagtimpi pa ako at binibigyan ka pa ng konsiderasyon ni Zam. Ipinakaladkad sa mga gwardya? Kailan nangyari yun? Nang itaboy ito ng lolo at lola niya, natatandaan niyang kusang umalis ito, bagamat pinagbantaan itong ipapatapon sa mga gwardya. Bumalik ba ito dati upang hanapin siya para lang ipakaladkad sa mga gwardya? Aalis ako, sabi ng lola niya kay Marcos. Hindi na ako tatapak pa rito, pero sana, pabayaan mo na si Zam. Inosente siya, huwag mo siyang idamay sa paghihiganti mo. Grandma? Tawag niya rito ngunit tuluyan ang umalis ito. Galit na hinarap niya si Marcos. Ipaliwanag mo nga ang ibig niyang sabihin. Bakit kilala niya kung sino ang lolo mo? May kaugnayan ba sila? Inalalayan siya nito sa braso. Huwag na nating pag-usapan ang isang bagay na tapos na, Zam. Kumain na tayo. Ipiniksi niya ang kanyang braso. Hindi pa tapos, Marcos. Dahil marami pa akong tanong. Hindi ito ang oras para sagutin ko ang mga tanong mo. Sino ang lolo mo? At bakit galit na galit ka kay Grandma Margaret? Bakit parang marami akong di alam tungkol sa'yo? Nagtagis ang mga bagang nito. Subalit matapang na nakipaglaban siya ng tingin dito. Sa huli ay sumuko rin ito at hinatak siya. Tumigil sila sa harap ng portrait ng lolo at lola niya. Naniningkit ang mga mata nitong pinagmasdan ng larawan. Si Leopoldo Alonzo ang lolo ko. Napasinghap siya sa revelasyon nito. Lolo mo si Grandpa? At si Margaret Alonzo ang lola ko? Napaawang ang mga labi niya habang nakatingin sa portrait. Pero bakit sinasabi nila na wala silang anak? Itinakwil nila ang nanay ko at ipinagkailari nila akong apo. Muling bumalik ang tingin ni Zam sa portrait ng mag-asawang Alonzo. Pero sinabi nila wala silang anak nang lumipat sila rito. May magulang ba na magagawang magtakwil sa anak o sa apo? Tanong niya. Ang alam pa nga niya ay may mga magulang na lumalambot agad ang puso kapag nakikita ang apo. Tumalikod si Marcos. Sila. Nagawa nila yun sa amin dahil mahirap lang ang tatay ko. Simple lang siyang tauhan sa lupain nila. Nang malaman nila ang relasyon ng mga ito at buntis si nanay sa akin, pinilit nila si nanay na ipakasal sa kababata niyang mayaman. Kahit hindi naman niya mahal. Kaya nagtanan sila ni tatay. Mula noon, hindi na sila napatawad. Umalis sa mga Alonso sa Bacolod at nanirahan dito para kalimutan ang mga nangyari. Kinalimutan na nilang may anak sila. Hinawakan niya ang braso nito. Kaya pala walang ipinapakilalang anak ang mga Alonzo? Hindi ba sinubukan ng mga magulang mo na makipag-usap sa kanila? Umupo ito sa stool ng piano. Sinubukan nila. Lumuwas kami sa Manila noong 8 taon ako. Nagbabaka sakali sina nanay na mapatawad na sila. Naiwan ako rito sa sala na mag-usap sila sa library. Pero lumabas sina nanay na ipinagtatabuyan ni Leopoldo. Wala raw silang anak dahil matagal nang patay ang anak nila. Hindi alam ng mga magulang ko na bumalik ako sa mansyon ng gabi ring yun dahil hindi naman kalayuan ang bahay namin doon. May party noon at nakagawa ako ng paraan para makapasok. Gusto kong mapatunayan kung totoo ang ikinukwento ni nanay, kung gaano kaganda ang party ng mayayaman na nadadaluhan niya. Isa pa, gusto kong makita ang lola ko dahil mabait daw siya, sabi ni nanay. Nakita mo ba si Grandma? Kung ito ang totoong apo ng lola niya, hindi siguro ito ipagtatabo yan. Kung siyang hindi totoong apo ay tinuring nitong apo, paano pa kaya ang tunay nitong apo? Malambot ang puso nito sa mga bata. Ngumiti ito ng mapait. Oo, yumakap ako sa kanya at sinabi ko na apo niya ako, pero tiningnan lang niya ako na parang isa akong basura. Napaka-ambisyoso ko naman daw para pangaraping siya ang lola ko. Nanlaki ang mga mata niya. Ikaw ang batang yun? Naalala niya ang party na yon noong 8 taon siya. Nakita niya ang isang batang nagtatago sa halamanan. Kung paano nito tinawag na lola ang lola niya
Ang akala niya ay natural lang sa isang bata na tawaging lola ang isang nakatatanda, kaya nagtaka siya nang ipagtabuyan ito ng lola niya palayo. Hindi po ba ninyo ako kilala, lola? Ako po si Marcos. Ako po ang apo ninyo. Iyon mismo ang naririnig niya mula sa batang Marcos nang makita nito ang lola niya. Gusto lang naman itong kilalanin bilang apo. Wala pa itong ideya kung ano ang kalupitang maaaring danasin ito sa pagpunta sa lugar na iyon. Parang ipinamukha ng lola niya rito na ang isang mahirap na tulad nito ay dapat manatiling mahirap.